Yo mga ka-bakers, kumusta kayo? For today's video, samahan nyo ako. May isi-share ako sa inyo na recipe. Tinawag ko to siya na breadwinner dahil kakaiba to siya. Lahat naman ng ginagawa natin sa mga tinapay, sa mga pang-display natin ay matawag natin siya na mga winner talaga, masasarap, maibinta kasi hindi naman tayo gawa ng hindi magbinta mga tinapay, di ba mga ka-bakers? Pero may buwan talaga na ito siya ay pinakamabinta, kumbaga matatawag na buwan na to, may buwan na panalo talaga siya. So ayan mga bakers, panoorin nyo tong video. Tatawagin ko to siya na breadwinner. Kung bakit siya tinawag na breadwinner, panoorin nyo lang hanggang matapos ng video dahil ipapaliwanag natin kung bakit siya tinawag na breadwinner. So yan, wag na natin masyadong pabahin, umpisa na natin, let's go. At umpisahan na nga natin, yan, meron tayo 2 kilo na first class larong ginamit natin. Tapos gamit din tayo ng 450 na white sugar ang ginamit natin dito. 450 para medyo manamis-namis to siya. Pwede naman gumamit kayo ng 200 lang para 400 lang or brown sugar. Yan, nagdalagay ako dito ng ating dry yeast. Ang dry yeast natin dyan is 30 grams. Asin 30 grams. Tapos naglagay ako ng milk powder. Naglagay din tayo ng vanilla. 2 cup. Ang milk powder na ginamit ko doon is depende sa inyo kung anong klase, kahit anong klaseng milk powder pwede. At 2 cups of water. Linagay natin. Ang size ng cup natin ay katumbas siya ng isang lata ng ibab. So kung wala kayong ganyan, pwede kayo gumamit ng lata ng ibab. So tunawin muna natin yung ating asukal, pati yung ating asin. Yung iba nagtatanong bakit hindi na ako nagbalagay ng bread improver dahil ang yeast na ginagamit natin is mayroon na siya bread improver kaya hindi na ako naglalagay. Tapos naglagay din ako ng lard 100 grams, tinunaw ko lang din. So nung natunaw na, dinahandahan natin siyang hinalo yung ating harina. So ganyan lang ang pagmasa. Napakadali lang naman yan basahin, ganyan lang hanggang mawala na talaga lahat yung mga pulo halina. May kita nyo, will combine na silang lahat bago nyo daan sa makina. So ganyan lang, napakadali lang yan. So dito pala yung 2 cup na tubig is tamang-tama lang. Pero kung ibang paggawa nyo, minsan na matigas kasi hindi parehas yung brand ng ating harina. Dito na tapos na ako magmasa, so idadaan ko na siya sa ating dough roller. So habang nagro-roller ako, hihintayin ko muna hanggang matapos, 2 minutes. Yan, ganyan lang yung ating pagkalipas ng 2 minutes, ito na siya. Natapos na tayong magmakina. So titimbangin naman natin siya ngayon ng 500 grams. So ayan, naglagay lang ako ng margarine dyan sa ibabaw ng ating dough para hindi siya matuyo. Kasi pag natuyo na siya, is papangit yung dough natin. So ayan, umpisa na nga akong maghiwa. Pagkatapos ay tinimbang ko. So bali ang timbang niyan is 500 grams. So ayan, natapos na tayong magtimbang. Mag-umpisa na din tayo ng pagpigura. So ganyan lang natin pipigurahin yung ating winner bread. So ayan mga ganyan lang. Di ba napakadali lang niyang gawin. So sa mga nakakaalam, alam niyo na kung ano itong ginagawa kong tinapay. So yan talaga ang gusto kong gawin. At kung bakit ko tinawag yan na breadwinner, papaliwanag ko sa huling video. Sa huli ng video na to. So ayan, naglagay ako dyan ng lard para hindi siya didikit pag naluto na siya. Ganyan lang. At nalinisan ko na din yung ating molder para walang mga itim-itim sa loob. Kasi minsan yung mga itim-itim sa loob, mga sunog na tinapay ay pinagkakamalan nila yan na mga tae ng ipis. Kaya kailangan bago lagyan ng ating masa, kailangan na pagulungan siya ng masa na medyo masa para mawala lahat yung mga itim-itim kasi didikit yan siya doon. So nilagay na nga natin lahat siya dyan, papaalsahin natin siya ng 2 to 3 hours na pagpaalsa bago natin siya
lutuin. So update ko na lang kayo maya pag magluluto na tayo. So yan mga kabikers, kalipas ng 2 hours, ito na siya. Bali, napalsa ko siya ng 2.5 oras mga kabikers, palsa natin. Kaya isasalang na natin yung ating breadwinner. So isalang natin mga kabikers, paano natin update ko lang kayo mamaya pag maluto na. So yan mga kabikers, hanguin natin yung ating breadwinner. Yan mga kabikers, naluto na yung ating breadwinner. Bali, naluto siya ng 18 minutes. Ang init ng ating oven ay nasa 200 degrees. Kaluka kasi dumikit ang isa. So tanggalin muna natin. So yan mga kabikers, naluto na. Yan. So palalamigin ko lang to, tapos i-slice natin. So magtaka kayo ngayon, sabihin nyo, slice, bakit slice? Bakit tasty bread? So yan mga kabikers, ang tasty bread kasi pag December, Pasko, Bagong Taon, halos kasi lahat ng bikere, makikita nyo sa kanilang mga estante ay tasty bread. Kaya para sa akin, panalo talaga siya. Kaya pwede siya tawagin na breadwinner. Yan mga kabikers, paliwanag ko sa inyo ng mabuti ang ating breadwinner. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. Pero bago tayo magtapos, huwag niyong kalimutan kumain. Huwag niyong kalimutan sa December 25, kumain kayo ng breadwinner. Pagkatapos ng kumain, manood kayo ng The Breadwinner. Yan, hanggang dito na lang mga kabikers. Maraming salamat. Bye-bye.